Magandang umaga, ay hapon. Mhm. Hello. Hello. Pag ako, dire-diretso na ako na pag pinabasa ko ito. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa puso ng tao. Bakit? Pastor, perfecto ba kayo? Hindi. Malalaman natin kung anong dapat natin matutunan kasi ang pag-uusapan natin, matters of the heart o patungkol sa puso ng tao. Ito pong lesson na to, ginawa to para i-design sa mga taong bago lang sa Biblia at sa mga taong matagal na sa Biblia. Kailangan maalala natin yung basic o yung pundasyon na walang iba kundi si Jesucristo. Amen. Maraming tao may alam sa Biblia pero hindi lahat alam. Parang ako. Kaya lang, sa tulong ng Banal na Espiritu, kinausap ako ni Lord, kailangan namin ituro itong patungkol sa una, pag-aaralan natin ngayon, pero bago tayo mag-proceed, tayo ay manalangin. Okay? O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinibigay ko ang lahat ng kapangyarihan, kaluwalhatian, sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ikaw ang may karapatan na kami dalhin sa langit o kaya sa impyerno dahil ibinigay ng Ama sa iyo ang paghuhukom. Amen. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin, binabanal namin ang pangalan mo, katulad ng pagbababanal mo sa lahat ng tao kahit kami ay marunong. So Lord, be glorified as the Father is to be glorified. So, magandang umaga. Hapon. Ay hapon pala. Pwede rin umaga dahil sa Kristiyano, laging umaga. Lusot. Ngayon, hindi. Totoo naman. Totoo pa yun. Sa sales nga eh. Laging good morning eh, no? Laging Walang umaga good kahit gabi. afternoon. Puro pagpapala. Ngayon, unang-unang pag-aaralan natin, lahat ng tao ay makasalanan. Amen. Walang tao makapagsasabi na hindi siya nagkasala o nagkamali. Pakinggan niyo to sa Ingles, sa mamaya Tagalog. Sige, habang balabas ng Ingles. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth. There is none that seek after God. Tagalog. Ayan o, Romans 3. Okay. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Tingnan nyo. Wala pa ako nakita sa Biblia na ang tao lagi naghahanap sa Diyos. Maliban lang kung kilala ang Diyos. Paano mo hahanapin ang Diyos kung hindi mo pa siya kilala? Ikaw ba, nung maliit ka, umiyak ka, wala naman nagturo sa'yo umiyak. Pag umiyak ka, iiyak ka sa nanay mo. Siyempre, hindi ka iiyak sa nanay ng iba. Iiyak ka sa nanay mo. Amen. Tama ho ba? Amen. Kaya ito ang pundasyon. Lahat ng Kristiyano ay makasalanan, walang tuwid, kahit isa. Walang nakakaunawa, walang nag-aanap sa Diyos. Yung sinasabi nilang hinahanap ko ang Diyos, parang tinatawag ako, Diyos ang gumawa nun. Malinaw ho ba? Malinaw. So, Amen. huwag tayo maniniwala sa mga ganun ko. Ang pangalawa naman, man cannot reach God by his own standard, ways, and effort. Walang makakalapit sa Diyos, makakaabot sa standard, sa pamantayan ng Diyos, sa kanyang gawain. Kasi ang tao madalas gumagamit ng philosophy, mga relihiyon, minsan science, tapos minsan mabuting gawa at kapangyarihan. Akala nila pag nagdo-donate ka sa ganito, walang masama ron mag-donate. Pero hindi mo kaya bilihin ang relasyon mo sa Diyos sa pagdo-donate, sa paggagawa ng mabuting gawa. Kasi kung yun ang batayan, dapat walang pupunta ng impyerno. Amen. Naintindihan niyo po ba? So ang pundasyon natin, ang Diyos. Walang taong makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos.
lahat tayo zero, bokya. Bokya tayo sa Panginoon. Using philosophy, religion, science, good works, power. So, hindi natin maabutan Diyos sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan. Amen. Malinaw ba? Amen. Tapos, sabi nga rito, ba't ko sinabi yun? Ang linaw-linaw ng turo ni Pablo, basa. For all have sinned and come short of the glory of God. Sabi ni Pablo, hindi ako nagsabi niyan. Lahat ay nagkasala at hindi naabot ang pamantayan Ng Diyos. ng Diyos. Okay. Basa. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Oh. So Romans 3:23, hindi ako nagsabi niyan. Ang Biblia ang nagsabi niyan. No? Kaya ang tanging pamamaraan lang para malapitan natin ng Diyos dahil nga nung ganito yan nagkasala si Adan at Eva. Ang bigay ng Diyos na pagsubok ka hindi tukso. Yung tree of life at saka yung tree of knowledge of good and evil. Ngayon, fair trial yon, fair test yon. Ang ginawa ni Satanas, dahil ayaw niyang umasenso ang tao sa Diyos, dinaya niya ang tao. Pinapasok ng tao si Satanas dahil pilit na pumapasok si Satanas, tinukso ang tao para bumagsak. Ganyan na ganyan din ang stylistics ni Satanas ng Diablo kay Jesus Christ nung nag-anyong tao siya. Makita niyo, may natutunan tayo, di ba? Amen ba? Amen. So, napaka-importante. Sandali, tatayo lang ako. May ayusin lang ako. Subukan ko na yung antena. So mga kapatid, pansinin niyo yung sinabi ko, no? Na si Lord ang gumagawa ng paraan kahit na tayo naparusahan. Ito tandaan natin, si Lord ang gumagawa ng paraan para tayo ay tumibay. Huwag tayong bilib sa sarili natin. True. Hindi natin kayang labanan ang Holy Spirit ay ang evil spirit ng sarili nating spirit o kakayahan. Pwede nating kalabanin ang spirit din. Anong spirit? Holy Spirit. Amen. Ngayon, balik tayo sa main topic. Ang pamamaraan para malapitan natin ang Diyos, batin. Ang pagkakataon lang na para nating malapitan o makita ang Diyos ay sa pamamagitan ng dalawang matinding salita bago tayo magbasa. Number 1, no? Yung salitang grace, sa Ingles, faith. Ang sabi rito sa Efeso, chapter 2, verse 8 and 9, pakinggan niyo po itong Ingles at tatagalogin natin. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Basa, Tagalog. Okay. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Take note, ang pinag-uusapan po natin dito, kaligtasan ng Diyos. Malinaw na malinaw, wala tayong kinalalaman sa kaligtasan. Ang gagawin natin, number 1, biyaya. Ang pinakamagandang Tagalog ng biyaya o yung salitang grace ay favor. Favor, pabor. Hindi karapat-dapat. Diyan galing yung salitang charis sa Greek. Charis, charismata, gifts. No? Grace. Sabi niya dito, sa pamamagitan ng biyaya o pabor, kayo ay naliligtas sa pananampalataya.
Yang pananampalataya na hindi galing sa sarili natin yan. Amen. Galing yan sa Diyos. Amen. Hindi sa ating mga sarili. Ang linaw, di ba? At ito ay regalo ng Diyos. Hindi sa sariling gawa upang kahit sinong tao ay pwedeng magmalaki. Kasi ganito yan, mga kapatid. Yung iba nagpupunta ng Manawag, magpupunta ng no offense, magpupunta sa simbahan. Ay, pupunta ako ng langit, huhugasan yung kasalanan ko. Kasi nag-donate ako ng ganito. Di ba karamihan ng mga nagdo-donate, nagyayabang pa yung iba? Hindi naman lahat. No offense. Yung mga nagdo-donate, ay, ligtas ako, mabait ako. Kaya, mali, di nagmamalaki ka ng sarili mong mabuting gawa. Mabuting gawa, masamang gawa, kung hindi sa Diyos, hindi tayo maliligtas. Ano sabi? Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga sarili. Ito ay Kaloob ng Diyos. regalo ng Diyos. Sa Amen. version na binasa niya, kaloob ng Diyos. Kaloob. Tama bigay ng Diyos. Binigay. Meron ba nag-birthday yung sa sarili na, ay, Del, bili mo ako ng birthday gift eto pambili. Ganun ba yon? Iba yung tinitreat mo yung sarili mo para sa sarili mo. Pero ang Diyos, hindi mo pwedeng bayaran ng mabuting gawa. Ang tao kasi pag nakagawa ng mabuting gawa, minsan nagyayabang pa nagmamalaki. Huwag ganun. Amen ba? Pag magde-declare kayo na kayo ang daan ng pagpapala, ibigay niyo yung glory kay Lord Jesus. Amen. Huwag niyo suluhin. Kaya huwag niyo suluhin yung kaligtasan. I-share niyo tong mensaheng to. Ephesians chapter 2, verse 8 And 9. and 9. Tapos ito pa ang sabi. So kanina, hindi maabot ng tao ang Diyos. Dito ang Diyos, ang tao. Sa pamamagitan ng religion, philosophy, science, Good works. mabuting gawa at kapangyarihan o sariling kakayahan. Ngayon, sabi rin, lahat ng tao ay nagkasala, hindi niya naabot ang kaluwalhatian o pamantayan ng Diyos. Pangatlo, ang tanging pamamaraan lamang ay ito'y bigay ng Diyos, regalo ng Diyos, pananampalataya, hindi sa inyong mga sarili. Winarningan tayo ni Pablo kung talagang sa Kristiyano tayo, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil marami tayong nagawang mabuti, upang tayo ay magyabang, magmalaki. So malinaw nakikita nyo na yung turo. Amen. Ano yung dalawang salitang pinaka-importante sa Biblia? Una muna yung salitang grace o biyaya. Pinakamagandang Tagalog niyan, pabor. No? Yung pangalawa naman, pananampalataya. Amen. Yung pananampalataya, yan yung mga ebidensya ng mga Hindi bagay nakikita. na hindi nakikita. Kaya faith, sa Tagalog, pananampalataya. Hindi relihiyon. Hello? Hindi sekta. Okay? So alam na ninyo, yung grace, favor. Hindi mo pinagtrabahuhan. Walang reward system. Bigay ng Diyos yung biyaya. Yung yung faith, galing din sa Diyos yan. Binigyan ka ng kakayahan maniwala. Kasi kung hindi sa Diyos, hindi natin maiintindihan. Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. For example, may ilaw, may bumbilya. Halimbawa, pinatay mo yung ilaw. Yung switch, yun yung decision mo. Yung ilaw, yun yung resulta ng pananampalataya. Yung pananampalataya, yung hindi nakikita, kuryente. Pag sinabi mong bubuksan ko yung switch, iilaw. Alam mo na pag tinurn on mo yung switch, iilaw. Ay, pastor, nakikita ko ang pananampalataya ng kuryente. Mga kapatid, hindi kuryente yan. Kawad ang tawag. Cable. Conductor. Nagets nyo? Yes po. So, malinaw, no? Yung illustration natin. Amen ba? Amen. So, yan yun.
Kaya mga kapatid, sinabi nga, ang pananampalataya hindi galing sa atin. Hayaan natin ang Bible ang magsabi. Romans 10:17, kapatid. Okay, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Lahat ng paniwala, hindi lahat tama. May sablay. Pag hindi galing sa salita ng Diyos, o yung Biblia na tinatawag, the Word of God, hindi fake yun. Fake yun. Fake. So, ang sabi rito, saan daw galing ang paniniwala? Actually, ang exact Tagalog na pinakamaganda dyan, pananampalataya. Sa mabanggitan ng pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at ang pakikinig sa salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. So alam niyo na yung pundasyon na ang pananampalataya o ang tamang paniwala ukol sa Diyos ay galing sa pakikinig at sa pakikinig saan? Kay pastor? Hindi. Sa salita ng Diyos. Kung hindi ako magsasalita sa Biblia, fake yun. Biblia nagsabi, hindi ako. Romans chapter 10 verse 7. Amen ba? Amen. Kaya yung hindi manunod dito, manood kayo kasi baka simba kayo ng simba, hindi pala kayo ligtas. Merong ganun eh. Minsan, nagigitara. Hindi pala ligtas. Hindi niya mapaliwanag. Ito ngayon yung basic. Amen ba? Amen. Pansin niyo, iniba natin yung topic. Wala doon sa talagang nakawalaan. Maganda ba yung topic natin? Amen ba? So, ang pakikinig, ang pananampalataya dumarating sa pakikinig at ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ba't ako nakangiti? Baka sabihin niyo, suplado yung pastor niyo. Boring. Na ang power ng Holy Spirit naririto ngayon. O, katulad dito, sabi ko, ang pananampalataya, ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Parang kuryente, sustansya. Bakit ang vitamins ba? Nakita nyo na, mga kapatid? Nakita mo na ba yung vitamins A, B, C, D? Nakikita mo yung tabletas. Pero alam mo, pag uminom ka ng vitamin C, gagaling ka sa mga ubo at saka sipon mo. Basa. Now faith is the substance of things hoped for. The substance, ang pinaka-nature, essence, the hope for, the evidence of things not seen. Sample, ang hangin. Umiihip yan kung saan pumupunta, sabi ni Jesus Christ. Pero hindi mo alam kung saan nagpunta. Hindi mo alam kung saan nanggaling. Pero pag umihip yan, alam mo may hangin. Ganon din ang faith, mga kapatid. Yan yung nakita, sinasabi ni Jesus Christ sa John 17. Ang hirap intindi. Mabuti na lang nandyan si Pablo, sinimplihan. That faith daw, basa, Hebrews 11:11. 11:11. Sige. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Mali, 11:11. Chapter 11, verse 11. Kaya nga po, Pastor. 11:11. Ayan yung 11:11. O, sige, basa. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang, palibasay inari niyang tapat at nangako. O, nakita nyo. So, si Sarah, bawat siya'y may faith. 80 years old bago niya isinilang. Hindi siya mali. Sino? Sino yung sinilang? Si Isaac. Biro nyo, 80 years old, nagkaanak pa si Sarah. Amen. Dahil sa faith. Dahil sa pananampalataya. Amen ba? Amen. Kaya walang mali ang Biblia. Ngayon, pag wala tayong faith, ano tawag doon? Kasalanan. When in doubt, sabi ko minsan, leave it out. Pag nagdududa ka, iwanan mo. Kailangan may faith ka sa lahat ng bagay. Ang faith mo sa sarili dapat nakabatay sa faith mo sa Panginoon. Hindi sa ating sariling kakayahan. Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Kaya ang tao, para makalapit sa Diyos, kailangan mawala ang kasalanan. Lahat nga tayo makasalanan, naalala nyo, Romans 3:10. No? Ano sabi rito? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Basahin mo nga Tagalog para ano raw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Sige, tuloy. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Makita niyo yung sinabi, di ba? Ganda. Sa online Tagalog, ito yung mas magandang salin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon. Amen. Di ba maganda yung online Tagalog, no? Sa mga kapatid, napaka-importante na ang kabayaran ng kasalanan tuwing tayo nagkakamali. Ginamit ko yung salitang kasalanan, kamali. Magkaiba yun eh. Lahat yan, kaya tayo imperfect dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. True. Some people do not take it. Huwag niyong aminin yung salitang wala nang pag-asang ligtas ka ng Lord. Pwede ka iligtas ng Diyos financially, spiritually, and physically. Ano ba yung kagalingan? Amen ba? Amen. Ano ba yan? Huwag mo na muna basahin yan mamaya. Ayan. Mga kapatid, nakikinig ba kayo? No? Wala na shoutout. Tumatagal. So, sabi ng Diyos, God loves you. He wants to save you. Mahal tayo ng Diyos. Kahit anong kapalpakan natin, gusto niya tayong iligtas. Iyan ang misyon ng church natin. Ang misyon ni Jesus Christ. Dapat mission natin. Pakibasa nga yung John chapter 3, verse 16 to 17. Ang sabi sa Ingles, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Mahal ng Diyos yung mga nasa mundong nakatira ngayon. Hindi ka mundohan. Hello, correction. Mahal niya ang mundo. Sino doon? Tayo, hindi yung kamunduhan. Lililinaw ko lang. Sabi niya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever what? Have faith in Him, believes in Him, should not perish, but have everlasting life. For God that did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him, may salitang might, bihira binabanggit ng mga ibang mga karal yan, might be saved. Amen ba yun? Amen. By the Son of God. Amen? Amen. Basahin mo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kita nyo, yan yung John 3:16. Kaya tinawag na bugtong dahil si Kristo nag-anyong tao, nagsalaman. Minsan nga nalilimutan ko, naging tao, mali. Nagsalaman. Kasi pagka became flesh, permanente na yon, hindi na siya mabubuhay muli. Hinubad niya yung pagka-Diyos, sabi sa Philippians 2, para mamatay. Kasi kung Diyos siya, hindi yan mamamatay. Hinubad niya lang yung kanyang pagka-Diyos. Kaya ginamit yung salitang bugtong na anak. He has a divine nature. He is the Son of God. He obtained nature, fleshly nature. So, he became an adopted son or begotten son. Begotten si Jesus eh. Kaya sa anong kondisyon? Ang sino man manampalataya kanino? Kay Pedro? Kay Pablo? Kay Mary? O kung kani-kanino? Hindi.
kay Jesus Christ Amen. ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay Buhay na walang hanggan. Basahin mo yung Tagalog ulit para ma-emphasize. Sige. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sige. Okay. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag naman natin abusuhin na mahal tayo ng Diyos, mahalaga tayo sa Diyos, pero siya hindi natin binibigyan ng halaga. Alam mo kung ano? Hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Yun lang. Ito na yung salita ng Diyos. Si Kristo yung patotoo ng salita ng Diyos. Siya yung buhay na salita ng Diyos, na namatay at nabuhay muli. Pasakali ko pa lang yan. Amen? Ngayon, paano natin tatanggapin si Jesus? Alam niyo, marami nagsasabi, ay, born again. Ginawa nilang reliyon. Halimbawa, Jesus Christ, born again church. Hindi porket sumali ka rin sa born again incorporated, born again ka na, mali yun. Kailangan manampalataya ka kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, magsisi ng ating kasalanan. Pero napakasimple, hindi mo kailangan pagtrabawan. Hindi mo na kailangan magpapako sa cross sa Pampanga, pagmamalaki rin yun. Pagyayabang din yun. Dito ko matumingin. Pagyayabang yun. Kung magbe-bend, pangit. Pagyayabang yun. Ano sabi niya? For if you shall confess your mouth, big, the Lord Jesus, pero ano? And shall believe in your heart that God raised Jesus from the dead, you shall be saved. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession made unto salvation. You cannot say you are a Christian if you cannot declare publicly you are a Christian. Kailangan hindi ka nahihiyang mag-declare na ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kahit ano pa estado mo, kahit makasalanan ka. Sabi nga nung isa, ako nakakabasa ako nito, Pastor, paano yan? May kinakasama na akong lalaki. Hindi na kami makapagbalikan na aking asawa. Eh di patuloy kayong dalawa. Lumapit kayo sa Diyos. Nandyan na yan eh. May anak na kayo eh. Hindi na kayo ma-reconcile dun sa dating asawa nyo eh. Pero pag alam na ninyong ganito, huwag nyo nang ulitin. Maghihiwalay, tapos hanap na naman kayo ng ibang parte. Huwag na yun. Iba na yun. Amen ba? Nakikinig ho ba kayo? Kaya ang importante, mga kapatid, dahil nga nandyan na yan, pagsisihan. Huwag yung lipat ng partner, kasalanan yun, nanadya ka na eh. Amen ba? Maganda ba yung sinabi ko? Tinatanggap ng Diyos kahit gaano ka makasalanan. Basta magsisi ka. Pag sinabing magsisi, hindi mo na gagawin ulit, tinalikuran mo na. Amen? Basa, sige. Romans 10:9-10. Sige, basa para mas maunawaan ng mga tao. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Naniniwala ba kayo na si Jesus Christ nung namatay, nabuhay muli? Kasama yon sa dapat nating ipatotoo. May power yung resurrection. Kasi kung hindi ka naniniwala dyan, huwag mo na lang tanggapin si Jesus. Dahil yung Kristo Jesus ko, buhay ngayon. Hindi siya patay. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ka ba? Oh. So si Kristo, nabuhay muli. Pangalawa, maliligtas ka kung ikaw ay nananampalataya na ito ay tuwid sa pamamagitan ng iyong patotoo
sa pamamagitan ng iyong bibig na magsasabi, ito ang kaligtasan. Kung ikaw'y naniniwala si Kristo'y namatay at nabuhay muli, ikaw ay maliligtas. Pangungumpisan ka ng iyong kasalanan once and for all. Ganun lang ang simpleng pagtanggap kay Kristo. Sabi nga nila, kung tatanggapin mo si Jesus, magkakaroon ka na ng karapatan maging anak ng Diyos. Kasi kung hindi mo tatanggapin si Jesus, bilang, ay kilala ko naman si Jesus, siya nga yung pinako. Nile-lecture mo pa ako, pastor, may ganun eh. Hindi po. Kahit alam mo na, kailangan tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas kung talagang totoo kang ligtas. Magiging anak ka ng Diyos pag tinanggap mo si Kristo. Hindi dahil pinanganak ka sa laman, kung hindi sa kalooban ng Diyos. Sabi dito sa Ingles, but as many received Him, to them gave He the authority or the power to become what? Sons of God. Magiging isa ka sa mga anak ng Diyos. That is to them that what? Believe in His name. They were born not of blood, nor the flesh. Excuse me po. But Ano pang sinin mo? Sinin mo yung sarili mo. hindi, umuubo ko. Okay. But by the will of God. Pag sinabing born again, hindi ka na pupunta sa sinapupunan. Magiging baby, hindi ganon. Ang pinapanganak muli ay ang Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng tao magkakaroon ng Espiritu ng Diyos na patay sa kasalanan, magiging buhay dahil sa biyaya ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng tao. Kaya kung kayo ay aking inaanyaya ngayon, mga kapatid, tanggapin nyo si Jesus Christ, hindi relihiyon. Tanggapin nyo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga rito, which were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Kita nyo, ang kalooban ay hindi sa laman. Papanganak ka, baby ulit, hindi. Papanganak ka, hindi. Tanggapin mo si Jesus. Ganun lang kasimple. Okay, basa. John 1:12-13. Datapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ibig sabihin, kapanganakan muli, hindi sekta yon, hindi relihiyon. Ito'y kalooban ng Diyos, pinanganak ka ulit sa Espiritu. Amen? Kaya maraming nasisira, lumalayo sa Biblia, mahirap magdagdag, magbawas. Hindi nyo napansin, binabanggit ko yung English tapos Tagalog. Amen ba? Ayaw ko nakawin ni Satanas na mga espiritong masama yung unawa. Kasi yan na magdadala natin yung sinasabing saving knowledge of the Holy Spirit, of the Lord Jesus Christ. Kaya magdesisyon tayo. Malawak ang daan papunta sa impyerno, makitid ang daan papunta langit. Ibig sabihin, selected few lang po yan. Kaya ganito ang sabi. Matthew 7:13-14. Basahin mo nga. Chapter 7, verse 13-14. 13. Basa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan
At malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kita niyo, warning na ni Jesus Christ yan. Subukan niyo concert, maraming pupunta. Subukan niyo mag-worship sa church, iilan lang ang gusto. Nakakalungkot mga kapatid. Sabi sa Ingles, enter in at the straight gate. Ang spelling ng straight, S-T-R-A-I-T. Ibig sabihin makipot. Wide and broad is the way to destruction. Many go there because straight is the gate, narrow is the way that leads unto life. Few there that find it. Ang tanong ko, are you one of us? Amen. Kaya minsan hindi totoo porket marami, lahat naliligtas. Marami po dito sa atin ngayon, hindi alam ang totoong kaligtasan. Isa ka ba doon sa ligtas? Amen. Kung babasahin mo yung Mateo 7:13 to 14. Anyway, para dun sa mga na-late ng konti, pwede naman ninyong ulitin yung video pagkatapos nito eh. Magdesisyon na tayo ngayon. Tanggapin natin si Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, basahin mo. Si Jesus na nagsasalita ha, hindi na si Pablo. Okay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di na makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O, nakita nyo? Wala nang iba eh. I am the way. Yan ang only method to go to life, to the Father. Wala nang ibang paraan. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ano pa pagdududahan natin? Si Jesus Christ lang ang daan. Alam mo ba, maganda yung balak ni Jesus Christ sa atin kung tayo hirap sa mundo. Maganda, dito lang tayo naghihirap, pero sa kabilang buhay, mayaman tayo. Pwede rin tayo yumaman dito sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Hindi naman KJ ang Lord. Basahin mo, tingnan nyo kung ano nakahanda sa tao. John 14:1. Okay. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Verse 2. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sa bahay doon ng kanyang ama, maraming mansyon. Kung hindi daw to, kung ito hindi totoo, hindi niya sasabihin. Dahil totoo, sasabihin niya. Nandun siya para maghanda ng lugar para sa atin. Mga kapatid, huwag tayong magpahuli sa balita. Ito ang mabuting balita. Karamihan ng mga tao, lapit mo dito. Karamihan ng mga, lapit ka ng konti sa screen kasi ang yan. Karamihan, mga kapatid, pag may ayuda, oy, sama ako dyan. Paano ko si Jesus Christ? Mga kapatid, habang may panahon, iayos natin ang ating mga puso. Maghanda tayo sa kanyang pagdating sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At huwag natin pababayaan na ang ibang tao hindi makarinig ng mabuting balita. Marami dyan, dinay-deny pa, kailangan marinig nila to. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Anytime, pag bumisita ang mismo ang Panginoon, bababa siya na may sigaw. Malalaman naman natin yun eh. Hindi ka na kailangan turuan o mag-preach. Makikita mo yung totoong Diyos, yung totoong Kristo Jesus, hindi yung fake na Kristo Jesus, hindi yung fake na Diyos. Basa, unang Thessalonians 4:16 to 17. Okay. Sapagkat ang Dahan-dahan.
Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, Dandahan. na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Alam nyo ba na prophetic to, mga kapatid? Pag dumating si Jesus Christ, hindi pa yun yung pagdating sa lupa, sa alapaap, sa hangin. Makikipagkita si Lord God at may mga taong buhay pa sa panahon na yun. Hindi mauuna yun, sabay-sabay. Pati yung mga namatay kay Kristo Jesus na tumanggap kay Jesus Christ. Halimbawa, nanay ko o si Nanay Nilda, kasama. Papayag ba kayo na yung mga mahal nyo sa buhay pupunta ng langit tapos kayo hindi? Mag-isipin nyo. Bawalan sumabit. Kailangan tapat tayo sa Diyos. Tanggapin natin siya bilang habang may oras, habang may buhay. Kasi pag nasa kabilang buhay, hindi na tayo makakalapit sa Diyos. Hindi na tayo maliligtas. Kailangan buhay pa lang tayo. Alam nyo ba, kung may born again, may kapanganakan muli dahil tinanggap si Kristo, naalala nyo, you must be born again. Meron ding, pangalawang kamatayan. I-check natin ang ating mga sarili. Pakibasa nga yung Revelations 21:8. Sa ibang version, pahayag ang tawag. Sige, basa. Kung may born again, John 3:3, you must be born again. Dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, naligtas ka, yung patay mong spirito sa kasalanan, mabubuhay ulit. Papatawarin tayo ng kasalanan na hindi natin kayang pagbayaran. Ngayon, tingnan natin kung tayo to, at least aminin natin tayong makasalanan. May listahan dito ng mga tao hindi makakapunta ng langit. Sige, basa. Okay. Dahan-dahan kasi. Revelation 21 verse 8. Yan, dahan-dahan. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga magpakaiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. O, nakita niyo na. Sino kaya tayo doon? Ang ibig sabihin ng salitang duwag, duwag sa pagharap ng katotohanan. Kung ano tinuturo ng salita ng Diyos. Huwag kayong ma-offend sa akin pag may narinig kayong Diyos-Diyosan. Kahit ang asawa nyo, anak nyo, Diyos-Diyosan. Ay, may pupuntahan ako, kumpare ko. Kayo na muna magsamba. O, Diyos-Diyosan mo yun. Naintindihan niyo mo ba ako? Amen. So, importante dito sa Revelations 21 verse 28, pati yung mga mangkukulam, mangbabarang na kilala nyo, kailangan marinig nila itong mabuting balita ng Diyos. Ngunit ang matatakutin, ang mga hindi nananampalataya, ang mga kasuklam-suklam, ang mga mamatay tao, ang mga pumapatol sa mga prostitute, ang mga mangkukulam, ang mga sumasamba sa Diyos, ang mga sinungaling, magkakaroon sila ng bahagi nila na ng lawa, na lumalagablab ng apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mga kapatid, pipiliin nyo ba, you must be born again o you must be burned again? Tingnan nyo, pakinggan nyo yung sinabi ng Biblia dito sa Revelations chapter 20 verse 13 to 15. Ang sabi, the sea gave up the dead who were in it. The death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mga kapatid,
siguraduhin nyo na ang pangalan nyo ay nasusulat sa aklat ng buhay. Amen. Basahin mo nga yung Revelations chapter 20 verse 13 to 15. Okay. Dahan-dahan ha, sinabi ko na. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa kadagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kita nyo? Kung hindi importante ang salita ng Diyos, hindi sana sasabihin niya pangalawang kamatayan. Tama ho ba? Yung lawa ng apoy, hindi pa nakontento sa sa impyerno, hindi pa nakontento, no? Ang sabi, bawat isa sa kanila hinatulan. Tapos hahatulan ka kamatayan sa Hades. No, Hades is a Greek word for hell. Talagang may apoy. Kaya dapat itong paalala, tanggapin natin si Jesus para hindi tayo magkaroon ng pangalawang kamatayan. Kamatayan sa laman, ang bait niya, namatay siya, nagaling niya makisama. O, nandun na tayo. Yung pala, masama ugali, hindi naniniwala sa Diyos. Yon ang pangalawang kamatayan. Impyerno na. Namatay ka na sa flesh, baby, lumaki ka, hindi mo tinanggap si Kristo, namatay ka sa kabaong, nilagay ka sa kabaong, hindi mo tinanggap si Kristo sa impyerno. Yon ang pangalawang kamatayan, ilalagay ka sa lumalagablab na apoy at asupre. Pakinggan nyo yung sinasabi ni Jesus Christ para maintindihan po natin kung ano ibig sabihin ng born again. Basa, John chapter 3 verse 5 to 8. Sige, basa. Chapter 5. Chapter 3 verse 5 Ayun mo pala eh. to 8. Okay? Basa. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparuroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng espiritu. So, importante, yung salitang born again, hindi po sekta yan. Hindi yan organization. Yan ay pagiging katawan ni Kristo, espiritu ng Diyos. Yung katawan, yung espiritu natin patay sa kasalanan, bubuhayin ng Diyos. Kaya tinawag yan na born again. Pinanganak ka mula sa langit, hindi sa laman. Diba sabi niya, ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. So ang nagiging born again doon, yung espiritu ng tao. Kaya wag po tayo maniniwala sa mga katuruan ng tao at katuruan ni Jesus Kristo. Huwag kayong magulat kung sinabi ko sa inyo, kayo ay dapat ipanganak muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig nyo ang ugong nito, pero hindi nyo masabi na ito'y darating o ito ay aalis. Ganun din ang mga pinanganak sa Espiritu. Pansinin nyo yung salitang Espiritu dyan sa Word of God, capital E. Sa English naman, capital S. Born of the Spirit, the Holy Spirit. Hanggang dito na lang tayo, kaya pahayaan natin ang Holy Spirit ang magsabi sa inyo na kailangan maging born again. Mamili kayo. Baby, pinanganak, namatay, nabuhay muli ang Espiritu.
O, di born again yun. Pag born again, nabuhay, nireject si Jesus Christ, namatay. O, pagkagising niya, impyerno. Burn again. Kaya nakakalungkot, no? Medyo sabi nila, nagpapatawa ka naman, pastor eh. Hindi. Sinasabi ko lang yung totoo. You must be born again. I hope nabigyan po tayo ng linaw kung ano ibig sabihin ng born again. Nais po natin ibigay kay Lord lahat ng bagay at tayo manampalataya. Tayo, ngayon, inaanyayahan ko po kayo dyan kung first time na ipagpe-pray nyo to, tatanggapin nyo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Gayahin nyo lang ako, sumunod kayo sa akin. Kagaya ng ginagawa ng asawa ko, pag nag-pray kayo, gawin yung prayer to. Ito ay isang suggested prayer. Tayo manalangin. O Heso Kristo, sumunod ka. O Heso Kristo, Tinatanggap kita tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. na aking Panginoon at tagapagligtas, At ika'y namatay at ika'y namatay at nabuhay muli at nabuhay muli para sa akin. para sa akin. Patawarin mo ko Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Salamat Salamat. dahil binayaran mo ang aking mga kasalanan. Dahil binayaran mo ang aking mga kasalanan. At narinig ko At narinig ko ang iyong tinig. ang iyong tinig. Pumasok ka sa puso ko Pumasok ka sa puso for the first time. for the first time. Dahil ikaw ay Panginoon, Dahil ikaw ay Panginoon, tagapagligtas, tagapagligtas, hari ng aking buhay. hari ng aking buhay. At binigyan mo ko At binigyan mo ako ng karapatan ng karapatan na maging anak ng Diyos. na maging anak ng Diyos. Hindi sa sarili kong kakayahan, Hindi sa sarili kong kakayahan, kung hindi sa kakayahan mo, Jesus. kundi sa kakayahan mo, Jesus. Ngayon, pwede ko nang tawagin Ngayon, pwede ko nang tawagin ang Ama sa langit ang Ama sa langit na tatay ko. na tatay ko. At ako'y magiging ganap At ako'y magiging ganap na anak ng Diyos. na anak ng Diyos. Dahil tinanggap ko Dahil tinanggap ko si Jesus. si Jesus. Salamat Salamat sa kaligtasan na ibinigay mo. sa kaligtasan na binigay mo. At nagkaroon ako ng bagong espiritu At nagkaroon ako ng bagong espiritu na patay sa kasalanan na patay sa kasalanan at ako'y nabuhay muli. at nabuhay muli. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa kaluwalhatian ng Ama. Sa kaluwalhatian ng Ama. Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Kung ganun po ang inyong panalangin at nananampalataya kayo sa salita ng Diyos at sa aral na ito, kayo po ay ligtas na. Amen. Kasi mga sabi nga nila, ang tao daw na hindi naniniwala, yun ang sign na hindi ka ligtas. Totoo. So mga kapatid, lahat ng may sakit ngayon, kung naririnig niyo yung sound, gagaling. Pakinggan niyo po to. O Diyos na makapangyarihan sa lahat ng tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Gagaling sa mga sakit at karamdaman. Amen. In Jesus' name, create a miracle, Lord. Situational, financial, relationship, gagaling sa pangalan ni Jesus. Lord, dinideclare ko ang kapangyarihan mo, Lord Jesus Christ, na Amen. inatasan ng Ama. Sabi mo, ako'y magbautismo sa ngalan ng Ama at ng banal na Espiritu. Ama, maluwalhati ka. Jesus, maluwalhati ka. Amen. Banal na Espiritu, maluwalhati ka. Amen. Lahat ng nakakonekta rito, kikilos ang Holy Spirit right now in Jesus' name. Amen. 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 May nakikita ka ba din ng mga espiritu o kumaharang? Baka may mga... Hindi. Ano nakita mo? Nung malapit nung nagpatanggap ka kanina, Pastor, may ramdam tumanggap. ko talaga. May May tumanggap. tumanggap sa mga nanunood. Amen. May Reject. May Tumanggap. yung Nagrema. ulit, tumanggap ulit. Yung Amen. Amen. parang
parang ano ba yun? Ano ba tawag doon? Recommit. Nag-recommit again. Revive. Nag-revive of the... May nakita ako, hindi ko lang alam kung sino sa mga nanonood ngayon, nag-recommit siya kay Lord God. Kung meron kang Amen. duda o may tanong ka, i-text mo ko sa 0920-625-7457 or i-PM mo ko after this broadcast kung may katanungan ka. Mga kapatid, ang pagiging born again ay hindi pagpapalit ng reliyon. Amen! Ang reliyon na alam ko, binibisita yung mga byuda, yung mga nangangailangan. Yon ang tunay na reliyon. Pero ang tunay na kaligtasan ay makukuha lamang kay Heso Kristo. Amen. Kung naririnig niyo itong heavenly music, ito ay therapeutic. Pampagaling ng mga may sakit at karamdaman. Isa na ako doon. Amen? Amen. So, be blessed. Lord, be glorified. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. Bye! Good evening! O, di ba?